Ang isang halik mula sa babaeng ito ay agad makapagpapabawas ng 80 pounds sa iyong timbang dahil hindi siya isang normal na tao. Isa siyang halimaw na nabubuhay sa pamamagitan ng pagsipsip ng taba ng tao. Isang gabi, habang masayang kumakain sa loob ng kanyang sasakyan ang isang lalaking mabigat ang katawan, biglang may maitim na aninong lumitaw mula sa likurang upuan. Sa isang iglap, lumiit ang kanyang napakalaking katawan na parang lobo na pumutok. At sa loob lamang ng 3 segundo ay naging tuyot na kalansay siya. Nang dumating ang mga pulis at si Detective Dean, labis silang nagulat. Wala ni anumang palatandaan ng pakikipaglaban sa katawan, maliban sa isang marka ng kagat sa leeg. Hindi pa natutukoy ni Dean ang kaso nang may isa na namang insidente sa kabilang panig ng bayan. Isang babaeng tumitimbang ng 500 pounds na desperadong magpapayat para sa kanyang kasal, ay isang buwang nagsikap at nagpawis. Ngunit nang tumuntong siya sa timbangan, nadagdagan pa siya ng 20 pounds. Malungkot siyang nakaupo sa steam room nang makarinig siya ng kakaibang ungol. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita. Biglang may halimaw na tumalon mula sa kisame at napasigaw siya. Natunaw ang kanyang katawan na parang kandila at agad natuyo. Bumaba ang timbang mula 185 hanggang 76 pounds. Sa investigasyon, natuklasan ni Dean na pareho palang pumunta sa iisang lugar ang dalawang biktima, ang weight loss spa. Ipinapangako ng lugar na ito na papayat ka sa loob ng 1 linggo nang walang dieta o ehersisyo. May kahina-hinalang nangyayari, kaya palihim na nagpasok ang magkapatid na nakabalat kayo. Si Sam ay nagkunwaring trainer at si Detective Dean naman ay napilitang magpanggap bilang tagapaghain ng pagkain. Napansin ni Sam na ang bawat kliyente sa gym ay may parehong kakaibang pula, marka sa ibabang bahagi ng likod, patunay na lantaran ng pagpapakain ng halimaw. Samantala, sa kusina, nakita ni Dean na sa halip na diet food, pinapakain ng spa ang mga tao ng espesyal na pudding na mataas sa calorie. Dahil sa hinala, tinikman ito ni Dean, ngunit ito pala ay may halong gamot. Umikot ang paningin niya at nawalan siya ng malay. Doon nila nakumpirmang ang may-ari ng spa na si Maritza ang may kinalaman. Nang matuklasan ni Maritza na mga mangangaso ng halimaw sina Sam at Dean, sinubukan niyang kainin ang nakolektang taba upang sirain ang ebidensya. Ngunit nahuli siya sa akto. Sa interogasyon, ibinunyag ni Maritza ang katotohanan. Isa siyang parasitong mula Peru na kumakain ng taba ng tao. Ngunit iginiit niyang hindi siya mamamatay tao. Maliit lamang na bahagi ang kinukuha niya mula sa mga kusang loob na kliyente. Pumapayat sila at nabubusog siya. Isang patas na kasunduan. Ang tunay na mamamatay ay ang kanyang kapatid na si Alonzo. Nagsawa na ito sa kaunting bahagi lamang at nais punuin ng lubos ang kanyang tiyan. Kaya niya sinipsip na ang tuluyan ang dalawang biktima. Nang tangkaing pigilan siya ng asawa ni Maritza, pinatay rin niya ito. Sa sobrang dalamhati, sinabi ni Maritza kay Dean na ang tanging paraan upang mapatay si Alonzo ay ang putulin ang dila nitong sumisipsip ng taba. Pumunta sina Dean at Sam sa basement na puno ng mga garapon ng taba ng tao. Sa dilim, inatake ni Alonzo si Sam. Dahil sa taba ng 500 pounds na biktima, nagkaroon siya ng lakas ng 50 lalaki. Inihagis niya si Sam na parang laruan. Halos sipsipin na niya ito nang atakihin siya ni Dean mula sa likuran at dinaga ang kanyang dila gamit ang malaking kutsilyo. Nang maputol ang dila, bumagsak ang halimaw at namatay. Sa huli, nagmakaawa si Maritza para sa awa dahil wala naman siyang pinatay. Pinatawad siya ni Dean, ngunit may mahigpit na babala.